Sa laylayan ng kabundukan ng Sierra, nakatago sa ulap ang isang baryo na hindi dinadalaw ng mga banyagang paa. Tinatawag itong Dimasalang, isang payapang lugar na tila nilikha upang takasan ang gulo ng mundo. Ngunit sa likod ng katahimikan nito, may isang lumang babala na paulit-ulit na ipinapaalala ng matatanda. Huwag lalapit sa gubat pagsapit ng dilim. Sapagkat sa lilam ng buwan, hindi lahat ng nilalang ay tao. Si Elias, isang binatang magsasaka at manunulat ng tula, ay anak ng isang albularyo. Tahimik ang kanyang buhay, hanggang isang gabi ng kabilugan ng buwan, nakarinig siya ng tinig mula sa gubat. Isang tinig na parang awit, malungkot ngunit kaakit-akit. Hindi niya napigilan ang sarili. Dinala siya ng boses sa ilalim ng punong balete, kung saan natagpuan niya ang isang dalagang duguan ang paa. Mapakla ang balat nito, at ang mga matay tila kumikislap sa dilim. "Anong pangalan mo?" tanong ni Elias. Tahimik ang dalaga, ngunit bago siya mawalan ng malay, ay narinig ni Elias ang isang bulong. "Luna." Inuwi niya ito sa kanilang kubo at inalagaan. Sa mga sumunod na gabi, habang gumagaling si Luna, unti-unti nilang nakilala ang isa't isa. Si Luna'y tahimik, ngunit mahilig makinig sa mga tula ni Elias. Sa bawat kwento at halakhak nila, may binubuong lihim na pagtingin. Ngunit alam ni Luna ang katotohanan. Tuwing kabilugan ng buwan, kailangan niyang lumayo, sapagkat siya'y hindi ordinaryong babae. Isa siyang aswang, isinumpa at itinakwil ng sariling lahi dahil sa pagtanggi niyang kumain ng laman ng tao. Isang gabi, nasundan ni Elias si Luna sa gubat. Sa ilalim ng buwan, nakita niyang lumulutang ito sa hangin, unti-unting naghuhubad ng anyo ng tao. Ang balat nito'y naging anino, ang mga matay naging pula. Ang kanyang minamahal ay isa palang nilalang ng dilim. Pero imbes na matakot, nilapitan ni Elias si Luna. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Dahil takot akong mawala ka," bulong ni Luna, habang bumabalik sa anyong tao. Bagamat nag-aalangan, pinili ni Elias ang pag-ibig. "Hindi mo pinili kung ano ka ipinanganak, pero pinili mong maging mabuti. Sapat na yun sa akin." At sa sumunod na mga buwan, nagtago sila sa pag-ibig, isang tao at isang aswang, laban sa daigdig. Hindi nagtagal, may mga nawalang hayop at bata sa mga kalapit na baryo. Ang mga tao'y nabalisa. Muling lumaganap ang takot, may mga aswang sa paligid. Isang gabi, dumating ang mga mangangaso. Nadiskubre nilang si Elias ay may karelasyong kakaiba. Hinuli siya, at sinunog ang kanyang kubo. Si Luna ay muntik ng mahuli ngunit nakatakas, sugatan at luhaan. Sa pinakatuktok ng bundok, muling nagtagpo ang dalawa. "Hindi na natin kayang tumakas, Elias," ani Luna, habang dinadama ang sugat sa dibdib. "Kung ito ang katapusan, pipiliin kong mamatay sa tabi mo," sagot ng binata. At sa huling halik, tinanggap ni Luna ang kanyang tunay na anyo, at niyakap si Elias. Sa liwanag ng buwan, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. At pagdating ng umaga, wala na ang kanilang katawan. Tanging isang pares ng mga pakpak at isang kwadernong puno ng tula ang natagpuan sa ulunan ng bundok. Mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig ang mga taga-Dimasalang na tinig ng magkasintahang naglalakad sa hangin, isang tinig ng tula at isang tinig ng awit. At may naniniwala na ang pag-ibig nila'y hindi nasaklaw ng laman at dugo, kundi isang alamat ng pusong mas piniling magmahal kahit laban sa likas na anyo.